So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Kadilon Asmedi and I am a reporter of the Chapter 8. Humingi ng tulong ang mga tao sa Calamba kay Rizal para ipunin ang kanilang reklamo. Pagkatapos pag-aaralan, sinulat ni Rizal ang mga natuklasan niya at pinirmahan ng mga tenant noong Enero 8 ang depensa ng Noli Me Tangere ay mula sa isang hindi inaasahang tao. Ito ay ginawa ni Rev. Vicente Garcia, isang Pilipinong paring Katoliko, isang teologo ng Manila Cathedral at tagasalin ng Tagalog ng kilalang aklat na Imitation of Christ ni Tomas A. Kempis. Si Father Garcia na gumamit ng pangalang panulat na Justo Desiderio Magalang ay sumulat ng depensa ng Noli na inilathala sa Singapore bilang appendix sa isang polyento noong Hulyo 18, 1888. Pinuna niya ang mga argumento ni F.R. Rodriguez, hindi raw ignoranteng tao si Rizal gaya ng sabi ni F.R. Rodriguez. Dahil siya ay nagtapos sa mga universidad sa Espanya at nakatanggap ng mga karangalan sa pag-aaral. Hindi raw inatake ni Rizal ang simbahan at Espanya dahil pinuna niya sa Noli ay ang mga masasamang opisyal na Espanyol at hindi ang buong Espanya. Ang masasama at tiwaling praile at hindi ang simbahan. Sinabi ni Father Rodriguez ng mga nagbabasa ng Noli ay nagkakasala ng mortal sin. Pero dahil nabasa rin niya ang nobela, ibig sabihin pati siya ay nagkasala rin. Nang malaman ni Rizal ang matalinong depensa ni Father Garcia, siya ay napayak dahil sa labis na pasasalamat. Si Rizal mismo ay nakadepensa rin ng kanyang nobela laban sa atake ni Barantes sa isang liham na isinulat niya sa Brussels, Belgium, Brussels, Belgium noong February 1880. Sa liham na ito, pinakita niya ang kamangmangan ni Barantes tungkol sa Pilipinas at ang kanyang hindi tapat na pag-iisip bilang akademiko. Natalo ni Rizal si Barantes sa talino sa satire at argumento. Noong panahon na mainit ang kontrobersya tungkol sa Noli Me Tangere, naubos ang mga kopya nito at tumaas ang presyo hanggang sa sobrang mahal. Ayon kay Rizal sa isang liham kay Fernando Cano noong Hunyo 13, 1887 sa Geneva, ang presyo ng isang kopya ay 5 pesetas, halos 1 piso. Pero umabot ito sa 50 piso bawat kopya dahil sa kakulangan. Si Rizal at Taviel de Andrade. Habang mainit ang usapan tungkol sa Noli, hindi na bala ni Rizal sa Calamba dahil binigyan siya ng bodyguard ni Gobernador General Terrero. Ang kanyang bodyguard ay si L.T. Jose Taviel de Andrade. Nagkaroon ng magandang pagkakaibigan ni sina Rizal at Andrade, pareho silang bata, edukado at may kultura. Magkasama silang naglalakad sa mga bukirin, nag-uusap tungkol sa mga interes nila at nag-enjoy sa fencing, pagbaril, pangangaso at pagpipinta. Humanga si Andrade kay Rizal at kalaunan sinabi niya na si Rizal ay isang Pino, edukado at maginoong tao. May mga pagkakataon pa na umakyat sila sa Mount Makiling, ngunit may mga maling balita na kumalat na para bang nagproklama raw sila ng German flag at sinabi ang pag-aari nito ang Alemanya ang Pilipinas. Dahil dito, nag-isip ng masama ang ilan, pero hindi naman ito pinansin ng seryoso. Sa kabila ng masasayang araw, may dalawang bagay na sumira sa kanilang panahon.
Una, ang pagkamatay ng kapitan ni Rizal na si Olympia. Pangalawa, mga maling paratang laban kay Rizal na siya raw ay German spy, Mason, Protestante, mangkukulam at iba pa. Problema sa hasyenda sa Calamba. Dahil sa impluwensya ng nalimitang here, inutos ni Governor General Terrero ang investigasyon sa mga lupain ng mga praile. Isa rito ang hasyenda ng mga Dominikano sa Calamba. Noong December 30, 1887, inutusan ang mga lokal na opisyal sa Laguna na imbestigahan ang kalagayan ng lupa sa Calamba. 1888 at isinumiti sa gobyerno. Ang asenda ng mga Dominikano ay hindi lang lupa sa paligid ng Calamba kundi pati ang mismong bayan. Palaki ang kita ng mga praile dahil tumataas ang renta, walang naitulong ang may-ari sa paaralan, infrastruktura o ang agrikultura. May mga tenant na inaalisan ng lupa kahit pinaghirapan nila ito. Mataas ang interes sa utang at kapag hindi nakabayad, kinukuha ang kanilang mga gamit at hayop. Pag-alis sa Calamba. Dahil sa ginawa ni Rizal, lalong nagalit ang kanyang mga kaaway. Pinilit ng mga praile na ipatapon siya, ngunit hindi pumayag ang gobernador general dahil walang kaso laban sa kanya. May mga banta na rin sa buhay ni Rizal kaya pinaubaya siya ng pamilya at kaibigan na umalis. Tinawag siya ng Gobernador General at pinayuhan na umalis ng Pilipinas para sa kanyang kaligtasan. Umalis si Rizal hindi bilang duwag, kundi dahil nasa panganib ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Mas makakatulong siya sa bayan kung nasa ibang bansa siya at magsusulat. Tula para sa Lipa. Bago umalis si Rizal noong 1888, sinulatan siya ng kaibigang mula Lipa para gumawa ng tula para sa pagtaas ng kanilang bayan bilang villa. Gumawa si Rizal ng tula na Himno al Trabajo, Hymn to Labor, Koro. Para sa bayan na digmaan o kapayapaan, handang Pilipino habang siya ay nabubuhay at hanggang mamatay. Mga lalaki. Maagang gumising para magtrabaho sa bukid dahil ang paggawa ang nagpapatibay sa pamilya at tahanan. Kahit mahirap ang lupa at mainit ang araw, madali ito dahil sa pagmamahal sa bayan. Ang taong nagsisikap lamang ang makakakain sa pamilya. Mga bata, turuan kami ng mahihirap na gawain upang pagdating ng araw na tawagan ang bayan, magagawa namin ang tungkulin namin. Sana makita ng matatanda na kami ay karapat-dapat. Mga babae, mabubuhay ang paggawa. Ito ang lakas at yaman ng bansa. Ang paggawa ay buhay, dugo at kalusugan. Kung may nagmamahal sa iyo, ang kanyang trabaho ang magpapatunay. Conclusion. Ang mga pangyayari kaugnay sa nalimitang here ay nagpapakita kung paano ginagamit ni Jose Rizal ang kanyang talino at panulat upang ilantad ang mga katiwalian at pang-abuso noong panahon ng Kastila. Sa kabila ng matitinding batikos mula sa mga praile at mga kaaway, may mga taong naglakas loob, may pagtanggol siya, tulad ni Vincent Garcia na nagpahayag na ang layunin ng nobela ay hindi laban sa simbahan o Espanya kundi laban sa mga tiwaling opisyal at praile. Pinakita ni Rizal ang kanyang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taga-Calamba sa kanilang laban para sa hustisya sa lupaing hasyenda. Dahil dito, lalo siyang naging target ng mga maling paratang o pagbabanta, ngunit pinili niyang umalis ng bansa, hindi dahil sa takot kundi upang mas may pagpatuloy ang kanyang laban para sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Mga kanyang mga gawa, sama kanyang mga gawa tulad ng Himno al Trabajo,
Ipinakita ni Rizal na mahalaga ang sipag, paggawa at pagkakaisa para sa pag-unlad ng bayan. Hanggang ngayon, nananatiling inspirasyon ni Rizal o si Rizal bilang simbolo ng katalinuhan, katapangan at wagas na pagmamahal sa Pilipinas.